Magandang araw po sa inyo guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo itong na-order ko na clamp meter. Ito ay Aning high precision clamp meter. Ano to siya guys? Maliit lang na clamp meter pero may value to na para magamit natin sa ating hanap buhay. Lalo na pag electrical technician ka. Gamit na gamit ito guys, itong clamp meter na to. Kaya nga in-order ko to dito sa online, ang halaga nito ay 54.95. Sabihin na lang natin na 55 real. Kung sa peso yon, kung i-convert natin sa 14 pesos ang 1 real, yun na yung kabuuhang presyo niya. So ngayon guys, i-unbox natin, buksan natin itong na-order ko na clamp meter. Ito guys, gusto ko lang ipapakita sa mga baguhan na hindi naman ako promotor nito. Ang sa akin lang, in-order ko to para magamit natin sa hanap buhay. Ginawan ko to ng video guys para naman makita sa mga baguhan kung paano to gagamitin. So itong clamp meter natin guys, kung nakikita natin dito siya. Pag i-on natin to guys, i-on natin, ilagay natin dyan. Makikita natin mayroon siyang indication dito sa baba, M at saka yung resistance sign, ohm sign. So, ibig sabihin ito yung sa resistance natin, Tapos, ito naman yung selector. Pag i-select natin to, magkakaroon siya ng selection. Yung ganun na indication, guys, sa taas, yun yung diode. Diode or resistor. Ganun ang indication yan, yung sa diode natin, Pag i-select naman natin, makikita natin ganyan. Ito yung sa continuity check natin. Ito yung sa itong indication na ito, Continuity check natin to. Tapos ito naman, ito yung sa microfarads natin sa capacitor. Tapos ito naman yung sa ohms natin, Ganun siya. Tapos dito naman guys, ito naman yung sa ampere. Pag makikita natin dyan, kung i-select natin ang selector switch dyan, ibig sabihin, ito yung ampere natin. Pag gamitin natin itong ampere guys, lalo na pag tumatakbo yung motor natin, na 3-phase motor, bawat isang wire lang ang ilalagay natin, Tapos, magre-reading siya. Huwag mong pagsabayin yung dalawang wire dahil masisira yung clamp meter natin. Hindi accurate yung reading niya. Dapat isa-isang wire lang para ang flow ng ampere, makikita mo dito sa number niya kung ilang ampere siya, Ganun ang paggamit ng ampere natin. Kung makikita natin yan, yun ang tinatawag na ampere AC. Pag waveform ang indication, ibig sabihin yun ay AC natin. Ito naman yung DC, May pagganon, tapos may dot. Yun ang DC natin. So, ganun ang paggamit niya, Tapos ngayon, subukan natin ngayon kung paano natin to gagamitin, Pero bago natin buksan, bago natin gagamitin, tignan muna natin yung manual guide niya, Ang manual guide niya, guys, nakalagay dito, dapat ang sa voltahe niya ay 600 volt DC lang. At saka sa AC din ay 600 volt AC lang. Ang dapat natin paggamitan nito dahil pag lumabis dyan, halimbawa ilagay natin sa 1000 volts, masisira yung multimeter ninyo. Ito kasi yung mini digital clamp multimeter kasi maliit lang siya, Talagang maganda siya tignan at saka easy to carry lang. Kaya nga binili ko ito, sa online. Ngayon, i-try natin gamitin, kung paano natin to gagamitin. Gusto ko lang ipapakita sa mga baguhan kung paano natin to gagamitin, Ngayon, ilagay natin tong rod natin. Itong test rod. Ang pula guys, lagi nating tatandaan, lalo na sa mga baguhan, ilagay natin dito sa red din, Ilagay natin ganon. Ito namang black na test rod, dito din sa black natin ilagay, Ngayon, ito naman yung test rod natin. Ito yung test rod natin, Tanggalin natin to para magkaroon ng continuity check. Ngayon, i-try natin ngayon ang continuity check,
Ngayon, iselect natin dito sa continuity check. Pag continuity check guys, ilagay natin ganon. Ito yung continuity check natin, no? Ngayon, malalaman to dito kung putol ang wire nyo o hindi. Halimbawa itong wire natin, hindi naman siya putol. Kailangan tutunog ito, no? Try natin. Ilagay mo yung dulo ng isang test rod at saka sa dulo din dito, no? Sa isang wire. Igano natin. So, ibig sabihin, tumunog siya. Ibig sabihin, yung cable natin hindi siya putol, no? Hindi siya putol itong cable na ginamit natin, no? Kung makikita natin dito, no? I-try natin iganon para makita ng mga baguhan. Pag i-check natin to, ayusin muna natin yung ano. Pag i-check natin to guys, no? So, ibig sabihin, tumunog siya, no? Tumunog siya, ibig sabihin, mayroon siyang continuity, no? Ngayon, sa resistance naman, guys, paano ba gagamitin ang resistance natin? Yung resistance natin, halimbawa, mag-check tayo ng coil sa ating contactor o di kaya sa ating relay, sa resistance natin yung gagamitin, no? I-set natin sa resistance. Ang resistance natin guys, ganyan ang forma, no? Mayroon akong example dito. Ito yung example ko, no, na i-check natin ang resistance nito. Ito kasi yung trimmer ko sa buhok. Ngayon, ilagay natin dito para ma-check natin to, no? Itong sa plug, i-check natin yung plug. Kung may resistance ba ito, no? Tingnan natin. Ngayon, kung makikita natin dito, no? Tingnan natin kung may resistance ba. Ayan guys, mayroon siyang resistance, no? Nag-reading siya ng 1.4 something. 1.4, no? 1.4, 1.41, 1.44. So, ibig sabihin, ito siya guys, gumagana ito. Dahil mayroon siyang reading. Kung i-try natin to paandarin, ayan, mayroon, no? Umaandar siya. So, ibig sabihin, mayroon siyang resistance, no? Ganun ang pag-check nito. Ngayon, i-try naman natin itong capacitor natin. Itong capacitor natin guys, mayroon siyang 7.5 microfarads. So, i-try natin kung accurate ba ito. Ilagay naman natin to sa capacitor, no? I-select natin dito sa capacitor. Select natin. Ito yung sa capacitor natin guys, no? Kung makikita natin, mayroong N at saka F. Microfarads. I-try natin kung magre-reading ba siya. Try natin. Kung makuha ba natin yung accurate na 7.5. Ilagay natin ang test rod dito. Ganon. At saka dito rin, no? Tingnan natin kung magre-reading ba. Dito natin ilagay guys para makita natin, no? Try natin kung magre-reading ba. So, nag-reading siya guys, no? Mayroon siyang 0.7.6. So, ibig sabihin, itong capacitor na ito ay okay ito. Kasi 7.5 lang naman ang capacitor na ito. Pero dahil mayroon tayong tinatawag na electrical intervals, so pwede na rin 7.6, no? So, ibig sabihin, itong capacitor na ito ay okay to, no? Okay siya. Ngayon naman guys, dadako naman tayo kung paano natin gagamitin itong bolt DC natin, no? Kung makikita natin dito, mayroon siyang bolt DC, no? DC yan, pag makikita natin ganun. Mayroon akong battery dito. Itong battery natin ay 1.5 volts lang, no? I-try natin ngayon gamitin. Mayroon akong tatlong battery dito na 1.5 volts lang siya, no? Lagi nating tatandaan guys, pag mag-trace tayo ng battery, itong red, always to na positive. Ito namang black, always to na negative, no? Ngayon, i-try natin. Ang positive dito sa battery ay dito, no? Nakalagay, no? Positive at saka negative. So, ibig sabihin, ang pag-measure niyan, ito yung positive natin, ito naman yung negative natin, no? So, ganun pag-measure nito, no? I-try natin kung magkakaroon ba siya ng reading.
So mayroon siyang reading na 1.5. So ibig sabihin itong battery na ito ay accurate siya, no? Ibig sabihin ang battery na ito ay gumagana, accurate siya, nagbigay siya ng 1.5 volts, no? Ganun din ito, no? 1.5 volts din ito. Pag ganun kasi guys, lagi nating tandaan, ito yung positive, ito naman yung negative, no? So ganunin natin pag reading, no? Ito yung positive, ito yung negative, no? Tingnan natin. So 1.5 volts din siya, no? So accurate itong dalawang voltahe na ito. Ito naman, ito yung positive, ito yung negative, no? I-try natin. So medyo itong battery nito ay mababa ang reading niya. Ibig sabihin, siguro ano na to, nagamit na 1.4 na lang yung ano niya, no, yung reading niya sa voltage niya, no. So ganun ang pag-reading ng battery natin, guys, no. Ang battery natin hanggang 600 volts lang, no, sa DC natin. Ganun din sa AC battery AC voltage natin. Ito kasi guys ay voltage ito, kung makikita natin, no, voltage yan. DC voltage yan. Ito naman yung AC voltage natin. I-try naman natin tong AC voltage natin, no. Itong AC voltage natin, mayroon akong voltahe dito, no. Itong ano nito, itong outlet na ito, mayroon tong voltahe. Tingnan natin kung magre-reading ba siya, no. Pag sa AC naman guys, kahit magkabaliktad yan paglagay, walang problema. Wag lang sa DC natin. Ang DC natin hindi dapat magkakabaliktad, no. Dapat ito yung positive, ito yung negative. Pag sa AC naman natin, nakukunin natin yung voltahe, kahit magkabaliktad, walang problema, magre-reading pa rin siya, no. I-try natin. Tingnan natin, no, kasi ito may voltahe to. Try natin, no, kung ilang voltahe to. So mayroon siyang 229 volts, no. So ibig sabihin, kung i-round off natin yan, 230 volts yan, no. So pwede na rin. I-try natin baliktarin, guys, no. Baliktarin natin yung rod. Ganun pa rin, magre-reading at magre-reading pa rin siya, no. So 229 voltage pa rin siya, no. Kung i-round off natin, magiging 230 volts. So ganun pa rin siya, no. Magre-reading pa rin siya. Ngayon guys, ang kagandahan ng nito, mayroon din siyang ano, yung iti-trace mo yung ampere kung mayroon bang kuryente itong wire na ito. Dito mo siya ilagay sa NCV. Pag iganon mo siya guys, mati-trace up niya ang wire na ito kung mayroon bang kuryente. O kung makikita nyo guys, ibig sabihin mayroon tong kuryente. Kasi tumutunog siya, no. Ngayon, pag i-off natin to, tanggalin natin dito sa saksakan. Tinanggal ko sa saksakan, guys, hindi na siya tutunog, oh. Kung makikita natin, oh, hindi siya tutunog. Ngayon, pag isaksak natin to, no, tutunog naman to. Gusto ko lang ipakita sa inyo, no. Ito ang kagandahan ng multimeter na ito, guys. Tingnan natin. Ayan, no? Tumunog naman siya, no? So, ibig sabihin, mayroon siyang kuryente na dumaloy sa cable na ito. Pag putol naman ito, guys, hindi ito tutunog. Ganun ang kagandahan nito, no? Tutunog siya. Pag tanggalin natin, mawawala yung tunog dahil tinanggal ko sa saksakan, no? Pag ilagay naman natin ulit, tutunog siya, no? Ganun ang kagandahan nito. Tapos ngayon guys, mayroon pa itong flashlight. Kung makikita nyo dito, mayroon siyang flashlight, no? Paano natin gagamitin ang flashlight? Ilagay natin dito sa select. Piliin natin yung naka-continuity check. Itong continuity check niya, oh. Kung makikita natin, naka-continuity check siya. Pag ilong press mo ito guys, iilaw ngayon ang flashlight natin. Halimbawa, kung mayroon tayong i-trouble, makikita natin iilaw siya, no? Pag ilong press naman natin to ulit, mamamatay. Ayan. Mamamatay siya, no? Yun ang kagandahan nito. Long press natin ulit, iilaw siya. Kung mayroon kang hahanapin, makikita mo, no? Yun ang kagandahan nito, guys. Gusto ko lang i-introduce sa inyo, kung bibili kayo ng clamp meter,
Yung mga ganitong tipong clamp meter na magagamit natin na mayroon na rin siyang flashlight. Sa ngayon guys, yun lang muna ang maibahagi ko sa inyo. Dahil sa susunod, kung makabili na ako ng mga materyales, gusto ko ituloy ang vlog ko sa pagwa-wiring. Sana guys, mayroon kayong nakapulutan na aral tungkol sa kung paano tayo gumamit ng clamp meter natin. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.